Hallelujah. Dito namin mararamdaman at mararanasan kung gaano kakahalaga sa aming mga buhay. Ano bang oras ang pagsamba, hindi malinihan Panginoon. Ang importante, masamba ka namin sa umaga. Hindi po namin pwedeng mahalin ang aming sarili. Kundi ikaw, Panginoon, ang karapat-dapat na mahalin namin sa aming buhay. Wala ang aming buhay kung wala ka, Panginoon. E paano namin mamahalin ang aming sarili? Ikaw lang ang karapat-dapat na mahalin namin. Yes. Pag-ising sa umaga, marahil pagod kami. Pero kailangan namin itayo ang aming mga katawan para po sumamba sa iyo, Panginoon. Yes. Amen. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. I love you so much, Lord. Ito po ang patunay, Panginoon. Bago-baguhin man, Panginoon, ang schedule ng pagsamba. Yes. Ang importante, hindi mabago ang aming pagmamahal. Amen. Maraming salamat, O God. Maraming salamat, O God. Dahil alam namin, Panginoon, sa panahon ng kagipitan, sa iyo lamang kami tatakbo. Yes. Sa panahon ng problema, sa iyo lamang kami lalapit, Panginoon. Kaya aming susuklian, Panginoon, ang lahat ng ito. Hallelujah. Sa pamamagitan ng aming pagsamba at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Kailan pa namin pa ibibigay ang aming buhay kung wala na, Panginoon? Yes. Kailan pa namin may babalik ito, Panginoon, o God, kung wala na, Panginoon? Kaya, O Diyos, habang may buhay, habang may lakas pa kami, magpupuri at magpapasalamat. Yes. Yes. Thank you so much. Salamat sa iyong mga kabutihan sa natin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba ka namin. God, hallelujah, sa umaga dito. Ang mga salita mo ang siyang patuloy na kumilos sa aming buhay. Pangunahan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Marami pong salamat at purihin ka, Panginoon. Sa pangalan mo dakilaw, God, in Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Buksan natin ang ating mga Bible, mga kapatid, sa book of John, chapter 17. John chapter 17, verse 9. I pray for them, I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are mine, or for they are thine. 10. And all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. Verse 11. And I know I'm no more in the world, but these are in the world, and I come to thee, Holy Father, if through thine own name, those whom thou hast given me, that they may be as one as we are. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay mga kaupo ng mga kapatid. Panghuling mensahe po ito sa buwan ng Agosto sa ating pong serie. Ang tema po, katiyakan daw, mga kapatid, sa mundong hindi na po tiyak. Certainty in uncertain world. Katiyakan sa gitna ng mundong wala na pong katiyakan. Pag sinabing katiyakan, sure. Yes. Paniniguro. Dapat sigurista ka. Ang ibig sabihin ng sigurista spiritually, mga kapatid, kailangan tiyakin mo sa iyong sarili talaga na gawin kung ano yung nararapat na ipinagagawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Para mag-i-overcomer tayo sa mundo ito. Everybody say amen? Ano man yung bagay na ipapagawa ng Panginoon sa atin, tiyakin natin na ito ay magiging tama, magiging wasto, mga kapatid, sa paningin ng tao, sa paningin ng Diyos. Kasi napakahalaga ito, mga kapatid. When it comes to serving God, mga kapatid, kailangan tiyakin talaga natin kasi mahirap, mga kapatid. Life is so short. Yes. Ang buhay daw parang isang damo, ngayon ay masigla, mamayang hapon nalalanta. Ang bulaklak, ngayon mabango, mamayang hapon, mabaho na. Ang tao, ngayon sariwa, bukas, amoy lupa na. Kaya merong katiyakan.
magsiguro sa ating buhay, mga kapatid. Sino nakakaalam po sa atin dito? Hallelujah. Na tayo pagdating ng araw ay maligtas. Only God knows, mga kapatid, by obeying the words of God. Sa pagsunod natin sa mga salita ng Panginoon. Maraming tao, mga kapatid ko, nagpapakasakali ngayon. Maraming tao nanguhula, kaya ang buhay dinadaan sa panghula. Pahulaan ng buhay, ligtas ba ako? Malangit ba ako? May impyerno ba ako? No, sir. Isa lang po ang batayan ng mga salita ng Panginoon. Yes. Tandaan po natin ngayon, wala na pong tiyak. Hallelujah. Sa ating panahon, pag pag-usapan po natin ang mundo, hindi na po tayo nakakasiguro, mga kapatid ko, na ang mundo ngayon makakatulong po sa atin. Kasi nga, wala na, mga kapatid, gulag-gulanit na. Kung sa basahan pa, mga kapatid ko, lumang-luma na ang mundo at handa na pong palitan ito ng Panginoon. Kaya nga, meron tayong paniniguro, mga kapatid ko, sa ating buhay bilang mananampalataya na nandito naninirahan sa mundong ito. Sabi ko nga last Sunday, nandito tayo, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, mga kapatid ko. Ang calling po sa ating bilang isang Kristiyano ay para i-deal ang isang positibong bagay na nasa mundo ito, mga kapatid, kung saan tayo namumuhay. Pag sinabing positibo, mga kapatid ko, ay mayroong kaiyakan, mayroong kaayusan, mga kapatid, ang ating mga sarili sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, ang Panginoon nananalangin eh. Akala natin tayo lang nananalangin, ang Panginoon, mga kapatid, nananalangin din. Ang panalangin ng ating Panginoon, mga kapatid, ay para ma-maintain natin, manatili tayo na nagtatagumpay, mga kapatid, sa mundo ito, sa gitna ng mundong marami pong trials, marami pong pagsubok, mga kapatid ko, na pwede pagdaanan, na isa sa dahilan ng pagsubok para matrap tayo, para mawala tayo sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang buhay ay dapat magiging sigurado. Amen. Everybody say amen? Amen. Kung sigurista kang tao, mas lalo mong siguraduhin at maging sigurista ka lalo sa kaligtasan. Kasi ang kaligtasan, mga kapatid ko, ibibigay lang ng Panginoon yan sa sinumang tao na nagnanais, mga kapatid, hallelujah, na sumunod sa kanyang kalooban. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, maging overcomer tayo, mga kapatid. Napakaganda ng ginawa ng Panginoon, nananalangin siya, mga kapatid, sama, para, hallelujah, na tayong lahat ng mga tinawag sa mundo ito ay ma-preserve. Manatili, mga kapatid, na blameless, manatili na malusog ang pananampalataya, mga kapatid. Hallelujah, nananalangin siya. Hindi daw, mga kapatid ko, dinadalangin ng sanlibutan, kundi yung mga taong nasa sanlibutan, mga kapatid ko, lalong-lalo na ang mga taong sumasamba at nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoon. Yes, amen. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga, napaka-importante ito, mga kapatid ko, na mga salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ipinapangusap niya ito, hallelujah, para, mga kapatid ko, tayo ay manatili, mga kapatid, na nagiging tagasunod sa ating mahal na Panginoon. Manatili, mga kapatid ko, na malusog sa ating pananampalataya sa harapan ng ating Diyos sa buhay. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Tingnan nyo, mga kapatid, ang John chapter 17 sa 15. Sa verse 15, mga kapatid, ito ang sinabi ng Panginoon. Hallelujah. Ganito ang sabi. John chapter 17, verse 15. Okay, sa 15, hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Ayan. Yan yung napakaganda. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan. Nandito tayo sa sanlibutan. As a Christian, nandito tayo sa sanlibutan, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan. Hindi pa kasi napapanahon para alisin tayo sa sanlibutan. Kundi ang sabi ng Panginoon, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Kasi nga, ang mundong ito ay puno na ng kasamaan. Puno na ng kasamaan, mga kapatid ko. Ang mundo ito, sabi nga natin, mga kapatid, puno na ng kasamaan. Sabi niya sa verse 16, hindi sila taga-sanlibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. See? Ang Kristiyano, mga kapatid, nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, hindi ka na ngayon taga-sanlibutan. Yes. Kaya nga ang trabaho, ang gawain ng sanlibutan, hindi na pwedeng i-adapt ng Kristiyano, mga kapatid ko. Kasi trabaho ng sanlibutan yon. Ang trabaho mo ay ano? Ano ang sabi niya?
pagkabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Yun na yun, mga kapatid. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Kailangan yung kabanalan. Pinapabanal tayo kasi nandito tayo sa sanlibutan. Ang kabanalan kasi, mga kapatid ko, hallelujah, sa pagsunod natin sa mga salita ng Panginoon, yun yung magiging sandakan natin para tayo ay makakalaban sa anumang pwersa ng kasamaan sa sanlibutan ito. Everybody say amen? Meron tayong panlaban, which is yung kabanalan natin, yung pagiging isang mananampalataya, yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Kasi hindi na natin tiyak ang mundong ito. Ang katiyakan lang, nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Nandun lang ang tunay na katiyakan, mga kapatid ko, sa kamay ng ating Diyos sa buhay. Amen? Kasi nga ngayon, kita mo, mga kapatid ko, kapwa tao sa tao, nagkakanaluhan, mga kapatid. Nga, nag-post na ako kagabi, mga kapatid, may nag-comment ka eh. Hallelujah. Post ko nga, sabi nila, ang bansang ito ay Kristiyano bansa. Pero bakit yung Kristiyano ang pumatay, Kristiyano ang pinatay? Oh, di ba? Kristiyano ang nanggahasa, Kristiyano ang dinahasa. Yun ba yung bansang Kristiyano? Ang bansang Kristiyano ay sumusunod kay Kristo. Pagka ang Panginoong Jesucristo pinapanguhay ng tao, meron bang papatay? Meron bang mamamatay? Meron bang mga kapatid ko gahasain? O di mo bata ginagahasa? Yes. Amen. Diba? Totoo. Oh. Kung Kristiyano ka mo, Kristiyano ako pero pumapatay. Kristiyano ako pero hindi ka marunong magmahal sa kapwa mo. Everybody say amen? Ang tunay ng Kristiyano, inilalagay si Kristo sa puso. Pag nandito si Kristo sa puso mo, mapagmahal ka sa kapwa mo, ay hindi mo papatayin, mga kapatid. Hindi mo gagasayin, hindi mo lulukuhin, mga kapatid, kasi Kristiyano. Yes. Everybody say amen? Pero ang katiyakan lang ay ang nasa Panginoon. Yun lang yung tiyak, mga kapatid ko. At naniniwala ko, mga kapatid, na yun lang ang katiyakan natin ngayon ay ang Panginoon sa ating buhay. Kasi nga, kung ating titingnan ngayon, mga kapatid, may kita mo, frustrations, hallelujah. Very frustrating na, mga kapatid ko, ang nangyayari ngayon sa ating panahon. May mga simbahan na, mga kapatid. Saan ka naman nakakita ng simbahan? Nagrarally. Yes. Amen. Laban sa ano, mga kapatid. May kita mo. Hindi na talaga certain, hindi na tiyak, mga kapatid ko, ang sanlibutan ngayon, mga kapatid. Kaya nga, ang goal ng mensahe ito para sa umagang ito, mga kapatid, ay para bigyan na tayo. Una, to give us hope, uncertainty in an uncertain world. Para bigyan daw tayo ng pag-asa, hallelujah, at katiyakan sa wala ng katiyakan sa sanlibutan ito. Kaya nga, napakaswerte ng isang taong makalapit sa Panginoong Jesucristo eh. Napakaswerte ng isang taong kikilalanin ang Diyos sa buhay. Napakaswerte ng tao na ang Panginoong Jesucristo ang kanyang Diyos. Bakit? Meron siyang katiyakan ngayon at bukas, mga kapatid ko. Pag wala si Kristo, hindi katiyak sa buhay mo. Yes. Amen. Amen? Pawardi-wardi ka lang dyan sa lansangan, mga kapatid. Wala kang Diyos na sinasamba. Pag namatay ka, saan ka pupunta? Sigurado kang malangit ka? Yes. Amen. Hallelujah. Kaya alam maging sigurista, di ba? Hindi mo alam eh, malangit ba ako? O maimpyerno? Ngayon, siguraduhin ko na lang. Kung maglilingkod ako sa Panginoon, may katiyakan ako. Hallelujah. Kung hindi ako maglilingkod sa Panginoon, naku, mahirap na. Baka mamaya, mga kapatid, badis ka rin pa. Walang patsamba-tsamba sa kaligtasan. Tinitiyak ang kaligtasan, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya nga, yung umatay sa akin, nung mamatay, umuwi talaga ako ng Davao. Bakit? Nagpasalamat ako sa kanyang kabaong dahil sabi ko, salamat kapatid ko. Kung hindi mo ako inakay, mamamatay ako, hindi ko makilala ang Panginoong Jesucristo. Kaya pinasalamatan mo talaga. Umuwi talaga ako ng Davao para magpasalamat sa kanya. Yes. Kaya pasalamatan mo, may umakay sa iyo. Yes. Hindi ka inakay doon sa tubaan. Hindi ka inakay sa emperador. Hindi ka inakay sa beer house, inakay ka patungo sa church kasi may katiyakan ang Panginoon sa buhay mo. Everybody say amen! Palapakan natin ang ating Panginoon. Lahat, pasalamatan mo talaga yun, mga kapatid. Yung umakay sa iyo, yung nagbahagi sa iyo. Saan ka makakita ngayon, mga kapatid ko, na mga tao ngayon, oy kapatid, magbago ka ng buhay. Wala eh. Laging sinasabi yun, tara, sama tayo. Meron tayong nanakawin doon.
Laging ganon. Wala, meron ba nagsasabi sa atin, lalapit sa atin ngayon? Para sabihin ang kabutihan, mga kapatid, wala. Kristiyano lang ang gumagawa niyan. Amen? Mananampalataya lang ang gumagawa niyan.